Okay, Gabe. So what's up mga kasayan? Dito ulit tayo sa KSY and Fitness Gym. Coach Mado nga pala. For today's video, i-discuss natin yung pwede tayong gumawa ng workout program para sa mga challengers natin, and at the same time, pwede rin gawin to ng mga beginners na makakapanood ng video. So ang focus natin ngayon is delts or yung shoulder natin. So i-discuss natin later on, and yung mga programs na pwede natin gawin, paano natin intensify yung workout para mag-advance yung training natin or mag-progress. So meron tayong mga challengers ngayon, nandito sila. Yan. So mga attendees natin. Tapos, ayun, mamaya, panoorin nyo lang to guys hanggang matapos. Sana may matutunan kayo dito. And tara, simulan natin. Okay, game. Guys, sa shoulders pala, i-discuss ko lang din muna na ang shoulders natin merong 3 parts. So, gamitin na lang natin yung mga simple terms para mas madali nating maalala at maintindihan. So, sa shoulders natin, meron tayong tinatawag na front, mid, and yung sa rear. So, meron siyang 3 parts. So, ang madalas kasi nating nakikita, lalo sa mga beginners, pag nag-workout sila ng shoulders is more of pressing lang. Press and side lateral raise lang. So, hindi pa sila aware na meron pang isang part na pwede pa nating isama doon, which is yung rear. So, minsan makikita natin, actually nakikita ko rin to sa mga athletes kahit yung mga nagko-compete, na meron pang mga athletes talaga na kulang sa rear. So, underdeveloped siya. So, kasi mostly, kahit nga minsan sa bench press or sa dumbbell, sa push exercises, nag-workout na yung ano natin eh. So, yun yung madalas na nakakaligtaan. So, ano bang mga workout na pwede nating gawin? So, unang-una, ang gagawin nating sample dito is mga dumbbell exercises. So, kunyari, may mga times kasi talaga na pupunta tayo ng gym, tapos peak hours, di ba? So, minsan, hindi tayo makagamit ng mga machines. Ang available lang madalas talaga is yung dumbbell area. So, ang gagawin natin ngayon, magbibigay ako ng program sa shoulders na pwede natin gawin gamit lang yung mga dumbbells. Okay, so ginawa natin guys, kumuha tayo ng bench. Kunyari, ito lang yung available na pwede natin gamitin, no? Bench and dumbbells. Actually, may mga iba-iba namang galaw or iba-ibang movement na pwede natin gawin na gamit lang natin yung dumbbells. So, ginamit lang natin to, kaya tayo may bench para mas stable tayo and supported yung back. So, kunyari, gagawin natin, first exercise na gagawin natin is dumbbell na shoulder press. Kuhain natin yung isa sa mga challenger, syempre, para makita natin kung paanong tamang... Okay. So, ang position lang naman is, ito yung tinatawag natin na seated dumbbell shoulder press. So, kuha tayo ng bench, upo ka lang, and then, syempre, dumbbells. Then, ang positioning ng dumbbell shoulder press is titingin tayo sa salamin, di ba? So sa salamin nakikita natin yung form natin. So hindi pwede na masyadong nakapasok dito and di rin masyadong nakalabas. So ang goal natin is dapat first position mo pa lang stable ka na. So sabihin natin yan, eye level mo yung dumbbell. So eye level, and then nakasandal ka, and then press up. 1. Okay? Then controlled yung repetition. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng mabilis. Sige sir, try mo yung mabilis. Yan. Pag mabilis, marami nang nako-compromise agad. Unang-una, yung form and yung breathing mo. So, pagka yun parehas na yun, na-compromise na, hindi natin matatapos ng maayos yung workout. So, dapat, yung tempo natin, sige sir. Yan. Sakto lang siya. Para magkaroon ka rin ng time na i-connect yung mind mo dito sa muscle part na wina-workout mo. Kasi pag hindi natin na-connect sa shoulders yan, ang mangyayari, ito yung gagana, yung tricep. Lalo na pag medyo mabigat na yung weight. So lahat naman siguro kayo dyan nakaka-relate na pag medyo mabigat na yung weight, ang nako-compromise na is yung arms. So kaya mo talagang i-press yan, walang problema. Pero ang tanong is, nai-hit mo ba yung target ng target muscle na wina-workout mo? So, sige. Then press. So, ang range natin ng repetition dito is depende rin sa weight. Minsan, pag sobrang bigat, ang kaya lang natin gawin is max na yung 10 reps. Diba? So, pwede rin nating taasan yung repetition. So, ang range niyan is 10, 12, or 15. Pwede. Ngayon, kung lightweight ka lang,
dapat medyo mafe-feel mo pa rin yung ngawit. So paano mo may feel yung ngawit kung lightweight ka lang? Mga 20 reps. Ito, pag ginawa ni sir to ng 20 reps, makakaramdam siya ng ngawit dito. Okay? Sige sir, baba natin. Ngayon, bakit ba tayo gumagamit ng bench? Kasi, ang goal nga natin is mas ma-feel natin yung workout dito sa shoulders. Kasi pag nakatayo, tayo ka sir. Okay. Nakatayo si sir, and naka-belt din siya, so stable talaga yun. Ngayon, shoulder press position sir. Pwede rin naman natin gawin to. Kaya lang kasi, pag medyo may bigat na yung weight, gaganyan tayo. Maglilin tayo patalikod. Ngayon, pag naglilin tayo patalikod, syempre, ayaw mong tumumbay. Instinct mo yan eh. Ang gagawin ng katawan mo, i-stable ka niyang pabalik. So ano naman na nako-compromise? Lower back. So napupunta sa lower back yung pressure instead na napupunta sa balikat. So pag marami na yung mga involved na ibang muscle part, ang hirap nang mag-focus sa shoulder. Okay? Sige sir, press mo. Yan. Then, 2. High level lang. Yan oh. Oh. Okay? Sige sir, baba mo. Thank you. Thank you sir ah. So, yun yung isa sa pwede natin gawin. Ngayon, kung halimbawa, ang option naman natin is meron available na Smith machine or sa squat rack, pwede rin. Pwede rin actually nakatayo doon. Pero mostly kasi ng mga nakatayo na shoulder press, ang gumagawa nun is yung mga advanced na or intermediate. So, pag mga beginner pa lang, dapat assisted or supported yung lower back para ma-minimize yung pagiging involved ng ibang muscle part. Okay? So next natin, kasama natin si sir naman, ang next natin is tatargetin naman yung mid part ng shoulders natin. So ano bang exercise ang pwede natin gawin doon? Ang isa sa mga commonly na ginagawa natin, actually ako rin hanggang ngayon, naka-incorporate pa rin sa program ko to, is yung side lateral raise. So sa side lateral raise, ang position nun is syempre may hawak ka muna ng dumbbell, and then stable mo muna yung katawan mo. So may mga nakikita tayong gumagawa nito na naka-straight yung kamay. So okay lang din naman kung naka-straight, basta yung weight hindi masyadong mabigat. Kasi minsan pag sobrang bigat na ng weight, pag mabigat yung dumbbell na gamit mo and naka-straight ka, minsan napupunta yung pressure sa elbow. So ginagawa natin is binibend natin ng konti para mas ma-lateral raise natin siya ng maayos. Sige sir, game. So side lateral, papatry natin kay sir. So stable mo muna yung katawan. Okay, engage yung core. And then, sige sir, try natin. Yan. So medyo naka-front tayo, ang gagawin natin, ililipat natin ng konti sa side. Yan. Then, up. Okay, down muna sandali sir. So, ngayon, madalas na nakikita natin, madalas na na-feel natin regarding sa side lateral raise is yung engagement ng traps. So, madalas natin nakikita yan na, ba't hindi ko coach na feel sa shoulders ko, mas na-feel ko dito. Kasi nga, yung positioning pa lang natin, hindi natin dinadrop yung shoulder natin, naka-engage ka agad siya, nakataas. So, pag nakataas yan, and tinaas mo pa yung kamay mo, una talagang mag-engage yung traps. So, ang gawin mo muna, baba mo yung shoulders mo, drop mo, and then, chest out, tapos, angat. Angat yung, lateral raise mo. Yan. Yan. Then, down. So, bend ng konti yung arms. Yan. Yan. Sige pa. Ayan, no? So, ngayon, habang pinipress ko yung balikat ni sir, nararamdaman ko na nag-engage yung mid delts niya. Yan. So, ang lagi nyo lang tatandaan, sa side lateral raise, i-lessen yung engagement ng traps natin. So, i-focus natin yung feeling dito sa balikat. Okay? Sige sir. Ngayon, paano ba natin i-intensify? Kunyari, nag-workout ka na ng side lateral raise, umaabot ka na ng mga 30, actually 40, ibang level ka na pag nag-40 pounds ka na side lateral raise. So paano ba natin i-intensify? Pwede tayong mag-drop set. So paano ba yung drop set? Kunyari, ito yung weight. Ito yung starting weight ko is 5 pounds. No? So, dito yon pababa. So yung drop set is pagaang.
pagaang siya, pero pataas yung repetition niya na pwede natin gawin. Kunyari, ito yung 5, no? So first set ko, last set ko kunyari ito. So ginawa ko is 10. So 10 lang yung kaya. Ngayon, right after mo ng set na yon, pwede ka nang bumaba sa, ano ba yung next? Sa 3. So, pwede mo siyang gawin for 12 reps kasi mas magaang naman siya eh. So, pwede mo siyang gawin ng 12 reps. Then, right after ulit nun, pababa ka. And so on. So, yun yung tinatawag natin drop set. Yung last, kunyari, normal set mo is, ang set natin is 15, 12, 10. Kunyari, 3 sets lang tayo. 15, yung first set, 15. Second set, 12. And then yung last is 10. So, right after nung 10 reps na yon, yung last set na yon, baba ka na ng weight. Pero wala nang rest. Hindi na siya katulad nung normal na set na ginagawa natin na first set, pahinga. Second set, pahinga, buwelo. Then third set. Ngayon, pag drop set na kasi, yung last set natin nun, right after nun mismo, diretso ka na sa lower weight pero higher reps. So pwede natin gawin yun. Pwede nyo i-add sa program ninyo yun. Actually, kahit beginner ka pa naman, pwede mo na rin practicein yun para masanay ka na rin kahit papaano. Okay? So next, kasama natin Sir Ian. Ang gagawin naman natin is, so tapos na tayo sa mid kanina, no? So, pwede tayong mag-isolate din ng exercise sa front delts. Okay, so ano ba ginagawa doon na workout? Kuha tayo ulit ng dumbbell. So ito yung ginagawa kong workout pagdating sa front delts. Actually, kahit hanggang ngayon na nagko-compete na ako, hindi ko pa rin siya tinatanggal kasi ayokong hindi ako nagpapasok ng hindi isolated na workout dito sa front kasi parang isa rin sa mga asset natin yan eh. So isa yan sa nagpapabilog, yung front and yung rear. So sa front naman, ang ginagawa ko, meron tayong dalawang option. Kunyari, dumbbell pa rin nga tayo, tapos ito lang din yung available, pwede rin tayo nakaupo. So ang gagawin natin, sige sir, upo ka. Yan. So, ito yung mas masasuggest ko na front raise. Kasi merong isang front raise na pag ganito yung hawak. So, pag ganito kasi, medyo nararamdaman ko rin siya sa mid dito. Eh, minsan kasi pag nag-workout na rin ako, pagod na rin yung mid ko. So, masyado nang bugbog yung part na yon. Kumbaga, gusto ko, yung front raise ko is isolated lang talaga for front. So, ginagawa ko, pag ganito yung grip. Instead na pag ganito, na usual, binabago ko ng pag ganito. Parang hammer grip siya. So, gawin natin, sir. Then, ang position mo, pag nakaupo ka, pag tinaas mo yan, tatama, no? So, pag didikitin mo yung dalawang legs mo. Yan. And then, para mas maramdaman natin, guys, yung tama nito sa front, ang ginagawa namin is nagli-lean forward kami. Tapos, ang height nung raise niya is siguro above eye level naman. So, try natin, sir. 1. Then, kabilaan, sir, alternating. Pwede ka pa mag-lean forward ng konti. Yan. Yan. So, yung effect nito, same din dun sa ginagamit na rope na naka-lean forward. Kasi pag nag-rope ka, ang hirap din kasi mag-front raise. So, pag nag-lean forward ka, mas ma-maximize mo yung tension sa front raise. Yan. Kung may weight na to, mas mararamdaman ni Sir Ian to eh. Kasi medyo advanced na rin naman na nagbubuhat Sir Ian. Yan. Or, pwede rin na sabay. Yan. Okay? Yan. So, kung mapapansin niyo, magaang na yung weight na binubuhat ni Sir Ian, pero hindi pa rin nag-i-straight yung kamay niya na totally straight. Naka-bend pa rin siya ng konti. Okay? Kasi pag yun nga, sabi ko, pag straight kasi, ang hirap kumuha rin ng puwersa, papunta rin sa endpoint. Yan. So, minaramdaman ka, sir, di ba? Mas nafe-feel mo siya kahit magaang lang siya. So, ang maganda doon kasi, talagang walang ibang muscle na tutulong, kundi yung front delts mo lang. Okay, so paano ba natin to intensify? Yun, tulad nun, pwede nyong gawin is alternate muna and then sisigundahan mo ng sabay. Kunyari, alternate mo, sir. Right, left, and then sabay.
counted as 1. Okay? So, pwede mong gawin yon, gawin natin, kunyari, 12 reps na ganon, mararamdaman mo yung ngawit. Or, pwede kang kumuha ng plates. So, yung pinakita ko kanina is, naka-seated si sir. Pwede yon. Pwede rin namang nakatayo. Basta, stable, contract yung core, stable ka lang, sir. Then, yung legs mo, pantay mo lang, and then, front raise. Yan. So, pwede ka rin nakatayo. Depende kung anong mas sa'yo, mas feeling mo komportable ka. So, kunyari, nag-leg day ka kahapon, shoulders ka ngayon, upo ka na lang kasi syempre, nangawit na yung legs mo eh. Di ba? So, marami ka ring options para doon. So, next, paano nga ba natin i-intensify itong workout na to? Tulad ng anong kanina, alternate and then sabay, pwede yon. So, doon pa lang nangangawit na tayo. Pero, kung normal set, kunyari, alternating lang, 20 reps, didiretso sa, palit tayo sir. Ididiretso natin sa front raise na plates. So, yan, 1. So, pwede rin mga, mataas lang din kunyari, mataas lang din ng konti sa eye level. Yan. Okay? Thank you, sir. So, nandun na tayo sa andun na tayo sa third exercise natin. Na-workout na natin yung mid, na-workout na natin yung side. So, ano pa ba pwede natin gawin doon? Actually, pwede pa tayong, ngayon, tulad nung kunyari, may mga magagamit na mga machine sa inyo, pwede nyo pang dagdagan para lang medyo additional workout lang, no? Bago ka mag-proceed sa ibang muscle part. So, next natin is, meron pa ako actually ito, i-share ko na lang din sa inyo, no? Meron pa akong isang favorite na shoulder workout na ginagawa na parang sabihin ko na lang, minodify ko lang ng konti. Actually, maganda to. Pwede nyo try to. Kahit yung mga nag-workout dito or sa mga kapanood nito, pwede nyo rin i-try to. So, ito yung Arnold Press. So, merong Arnold Press kasi, ang nangyayari, kaya siya tinawag na Arnold Press. Siyempre, si Arnold Schwarzenegger yung gumawa. And yun yung tinawag niya sa workout niya. So, Arnold Press kasi, normal, ganito. Open, and then press. Down, close. Okay. So, ang ginawa ko kasi, ang na-feel ko kasi nung ginagawa ko yung Arnold Press, para akong nagkakaroon ng rest points every time na ginagawa yung exercise. Anong rest points? Itong point na to kasi para sa akin, para akong feeling ko nagre-rest ako, nawawala yung tension sa muscle. So, halimbawa to, dito, naka-rest, then pagdating dito, so parang ang nangyayari lang, ang working ko lang is yung press lang. Then pagdating dito, pahinga ulit, pahinga ulit. So, ang ginawa ko, bakit hindi natin gawing tuloy-tuloy yung tension doon sa muscle? So, ang ginawa ko, from here, hindi sa nag-stop ko, tuloy-tuloy na. So, parang nira-round ko yung movement. Okay? So, ito yung isa sa mga favorite ko na exercise nung, kahit medyo nagsisimula pa lang ako, ito yung nag-build din talaga sa shoulder ko. Kasi nga, habang tumataas yung weight, yung ngawit ko dun sa part na yon, sa shoulder ko na yon, iba. So, every session ko, parang nag-i-improve ako sabihin natin every shoulder day. Hindi siya nawawala. So, yun yung isa sa mga share ko na lang din sa inyo talaga. Then, so ganito yung execution niya, no? Starting point. And then, so nagiging dalawa lang yung points niya. Starting point and end point. Hindi katulad nung Arnold Press na meron dito, then press, stop, stop. So sa akin, ang nangyari, ginawa ko, tuloy-tuloy yung movement. Pang, and then twist, then press. So pag tinry nyo to nang medyo mabigat na yung weight, dito pa lang nararamdaman nyo na, pataas pa lang, nararamdaman nyo na yung tension. Lalo na sa baba. Kasi yung pababa, controlled din siya. Hindi mo siya pwedeng madaliin na ibabagsak mo. Hindi mo siya pwedeng ibagsak kasi nga, kailangan mong i-position dito yung dumbbell eh. Di ba? So, wala kang choice kundi controlling siya kasi nga, ito yung starting point niya. So, pwede ninyo i-try yun. Okay? Arnold Press. Pwede na ito. Yan. So, tuloy-tuloy yun. So, pwede nyo add yun, guys. Pwede nyo, siguro, kung gusto nyo lumakas dun sa exercise na yun, yun yung gawin yung first exercise para yung power ninyo nandun pa. Kaya nyo pa mag-heavy, kaya nyo pa mag-add ng weight every set. Okay?
pwede nyo rin lagyan ng drop set yon. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Pero try nyo, sobrang solid yan. Next naman natin, si ma'am naman yung kasama natin. Ang gagawin naman natin is for the rear delts. So sa rear delts, yun nga yung sinasabi ko na madalas na nakakaligtaan ng mga ibang lifters or mga gym goers. Kasi nga, maliit lang din talaga siya na muscle part. Pero pag na-develop yun, napakalaking detail sa shoulders. So siya yung nagbibigay ng roundness dun sa balikat. So since dumbbell workout yung ginagawa natin, papakita natin yung actually, may dalawang option to eh. Dalawa nating pwedeng gawin. So, i-demo natin parehas para pwede natin ma-apply. So, first, ma'am, kunyari, dumbbell lang yung available natin, no? So, ang first rear delts exercise na ituturo natin sa inyo is yung bent over lateral raise. So, bent over, lateral raise din siya, pero tina-target natin yung rear delts. So, paano ba natin siya gagawin? So, ito yung position. So, isa-side ko na lang para mas makita ninyo. So, sa side, hindi ako nakayuko na ganito. Chest out pa rin para mas firm yung ano ko, yung position ko. And then, hawak ko yung dumbbells. Ang angat ko nito, pag ganito. Okay? So, yung iba ginagawa pag ganito, as long as nakaka-connect ka sa rear delts mo, kung yung positionin mo, pwede ka rin ikaw na mag-decide doon. Pero huwag kang tataas dito. So, hindi siya pag ganyan. So, dito muna. Okay? So, kaya ko pinapakita sa side para makita nyo na kung paano yung angulo ng balikat. Or, pwede rin dito. Yun nga, as long as nakaka-connect ka sa rear. So, itatry natin kay ma'am. Sige ma'am, dito ka na lang humarap yan. Dito ka humarap yan. So, ang starting position, syempre, firm yung katawan. Then, pwede ka pang yumuko ng konti ma'am. Yan. And then, up. Pwede mo pa itaas yung arms mo, ma'am. Konti. Yan. So, sa ganitong workout, yan o. Yung baby rear delts ni ma'am, nararamdaman pa rin natin na gumagana. Okay, so, ano lang siya, maliit lang na muscle part. Sige ma'am, okay na. So, maliit lang siya na muscle part. So, hindi natin kailangan ng sobrang heavy, like same weight ng bench, ng ano, pang chest natin. Kasi nga, mahirap siyang gawin since yung muscle is maliit. So, hindi siya katulad ng chest natin na malaki or ng mid and front natin na nagtutulong combined pagka shoulder press. So, isa pa natin pwedeng gawin dito sa rear is kung bent over lateral raise, pwede rin siyang nakaupo. So, paano ba positioning? Sige ma'am, pakita ko muna. Ako muna ma'am. So, positioning na ginagawa ko dito is, since seated, upo ka, syempre. Then, hawak mo yung dumbbells. Tapos, dito sa ilalim. Okay din siya, mas stable siya kasi nga, kahit pa paano may nasasandalan yung upper body mo. Dito. Yan. So, syempre, medyo magkalapit lang yung legs. Then, dito nang gagaling. Tapos, 1, 2, 3. Okay. Ang magiging, siguro, magiging mistake lang na gagawin natin dito pag in-execute natin yung exercise na to is yung jerking. Kaya, importante na hindi masyadong mabigat yung weight para nakokontrol pa rin natin siya. Dito. Kasi pag mabigat yan, syempre, ang gagawin mo is magkikreate ka ng momentum. Ganun na. So, nalilipat na yung tension sa ibang muscle part. So, para mas makontrol natin siya at mas makonect natin siya sa rear, pag ganito lang. Yan. Then, pag kaya mo pang umangat ng weight, na kaya mo pa rin kontrolin yung weight, pwede ka nang umangat ng umangat. So, i-demo natin ulit kay ma'am. So, kaya natin siya pinapadaan din sa ilalim, syempre, para yung range of motion niya mas madagdagan ng konti. Kasi kung kukuhanin mo lang sa gilid, medyo maikli na yung galaw. Yan. Medyo taas mo pa yung siko mo, ma'am. Hindi, yung arms. Yan. Yan. So, dapat, pag habang ginagawa nyo yan, feel nyo na doon dapat siya tumatama sa rear. Okay? Okay. Thank you, ma'am. And then, meron pang isa. Kunyari, so hindi naman kasi lahat ng gym meron ding ganitong machine. So meron tayong ginagamit. Actually, kaya gusto ko rin i-discuss kasi marami rin ako nakikita mga beginners na
siguro hindi pa marunong gumamit ng machine or hindi pa marunong targetin, hindi pa nila alam paano targetin yung rear using yung machine. So ano ba tinutukoy natin yung machine? Yung pec fly machine. Pero gagawin natin is reverse para tumama sa rear. So tara. So game natin guys. Next natin guys is yung machine na sinasabi ko na ginagamit natin for rear delts. Ito, yung pang chest din. Pwede rin natin siya. So nasa-set up naman siya para dun sa setting na yon. I-adjust nyo lang siya sa pinaka likod. Yan. So may setup yan, nakahiwalay yung butas ng pang rear. So stable yan. So paano ba natin ginagawa to? Demo natin, sir. Sir Luis. Pakitry nga, sir, paano natin ginagawa to. So ang setup niya, ayan, taas natin konti upuan, sir. Okay. So importante rin dito guys yung setting ng upuan, yung height. So hindi pwedeng masyadong mababa yung upuan dahil tataas na yung kamay mo. Hindi rin masyadong mataas dahil malilipat na sa ibang muscle part yung tina-target natin. So dapat shoulder level, okay na yan. So komportable na rin makakagalaw si sir dito. Tapos pagka ginawa natin, in-execute natin yung exercise, huwag din masyadong straight yung arm. So bend lang siya ng konti. Okay? So game. Yan. 1. 2. Sige sir, atras mo pa konti. Yan. So, yung pangatlong repetition ni sir na yun, yan o. Yan yung tamang range ng rear delt. Sige sir, papakita ko lang, tayo watch. So, paano ko nasabing tama yung range niya? Kasi, hindi na lumalagpas si sir sa sobrang likod. Okay? So, marami ako nakikita na mga beginners na ganun pa rin reverse pec fly. Sumusobra dito. So nonsense na kasi yun eh. Parang ini-extend mo na lang yung hindi na ma-maximize din yung tension dun sa rear. So para ma-maximize natin yung tension dun sa rear, once na ma-feel na natin yun, hanggang dito, enough na yun. Okay, 1. 2. So parang lateral lang sa katawan mo yung max. Yung sagad. Okay? So, 1, 2. So, yun nga, since maliit lang na muscle part yung rear delts natin, hindi natin kailangan lagay ng overweight or isagad ng sobrang bigat talaga yung machine or yung weight para lang gawin yun. Kasi pag sobrang bigat na guys, pilit na eh. Ang mangyayari na nun, hahatakin nyo na yan eh. Diba? So dapat naka-maintain pa rin yung pagsandal ng katawan mo rito sa sandalan mismo ng machine, and then yun lang talaga yung gumagalaw, yung kamay mo lang. So makikita mo naka-slightly bent ako, hindi ako naka-straight. Kasi mahirap din to pag straight na, lalo na pag medyo mabigat na. Yan. Okay? So nakakailang exercise na ba tayo? So meron na tayong shoulder press, dumbbell, pwedeng seated, pwedeng standing. Tapos meron tayong side lateral raise. Actually, yung side lateral raise, ang pinakasimpleng pwede natin gawin para intensify yon, umupo kayo pag nag-side lateral raise. Kasi pag nakaupo, mas nalilesen yung momentum. Di ba? Walang jerking na nangyayari. So, pag nakaupo ka, side lateral raise, mas stable. Yan lang yung gagalaw. Pero syempre, given pa rin dapat yung weight, di dapat sobrang bigat. Kasi kahit anong weight ang ilagay mo dyan, pag sobrang bigat talaga niyan, ang gagawin talaga ng katawan mo is dayain yung movement. So, kung gusto mo nang ma-maximize yung growth dun sa shoulders mo, mas maganda na stable ka lang. Ito lang yung gumagalaw. Okay? So, ano ba na nagawa natin? Dumbbell press, side lateral raise, and yung front raise. Tapos yung Arnold press, tapos yung reverse pec fly, and then yung last na finisher na ako ina-add ko lang din to personally. Pwede nyo ring add sa mga workout routine ninyo. Yung finisher na traps. So yan. So yung traps, iniiwasan natin siyang ma-hit nung side lateral raise or any other na shoulder exercise. Kasi nga, syempre, hindi naman yun yung tina-target natin eh. So,
this time, as finisher, ako, minsan ina-add ko talaga to personally para lang mas ma-develop din yung traps. And at the same time, meron din siyang tamang konti sa ear delts. So, paano ba ginagawa yon? First, kunyari, dumbbell lang yung available. Ang position nun, kung titingnan mo ako sa side, ginagawa ko, nagli-lean forward ako ng konti. Hindi ako naka-straight. So, lean forward, para dito talaga yung weight. And then, pag tinaas ko yung arms ko, hindi ko na binabuhat. Okay, so straight lang yung arms, and then yung hips lang yung gumagana. Pag ganyan. Okay, sir? So, sa demo natin, papatry natin kay Sir. Sir Ian, yan, kunyari naka-side. Sa front. Yan. Pwedeng front or pwede rin naman sa side, pero pag naka-lean forward ka kasi, mas maganda siyang nasa harap. Yan. So, makikita nyo na hindi na hinahatak ng arms ni Sir Ian yon. Kumbaga, ang humahatak dyan itong part na to. Yan. So, pag in-squeeze niya, ayan o, pag in-squeeze niya, pag tinry nyong i-press yung part na to, gumagana din yung rear delts. Sige, sir. Ayan o. As finisher, okay na okay yan. Then, traps. Yan. Okay, sir. So, ako kasi kaya sinasabay ko yan sa... Hindi inihiwalay ko yung traps sa back. Kasi nga, para sa akin, mas okay siya na finisher sa delts day. Kasi, after ko mag-rear, tatapusin ko nito. So, kahit paano na workout ko pa rin yung rear. Okay? Yes, sir? Okay. So, yun mga kasayan. Basic program, pero nilagyan natin ng pang-intensify para lang kahit yun lang yung gawin ninyong workout program. Actually, dumbbell nga lang halos lahat yun. So, magandang ano na siya, magandang pang-build na ng foundation. And para dun sa mga advance, maganda rin siyang gawin para mas ma-improve pa natin yung overall shoulder roundness natin. So, good luck sa mga challengers natin. So, nasa 7th week na tayo, no? 7th week. So, last 5 weeks out, malapit na matapos yung challenge. Nakikita rin naman natin na ang lalaki na ng mga improvement nila. So, lahat tayo excited para makita yung finished product nila lahat. So, panoorin nyo guys yung mga susunod pa na episode nito. For sure, marami rin kayong matututunan. And sana marami kayong natutunan today. Na-share ko sa inyo yung actually, halos yun lang din yung ginagawa kong workout sa shoulder day ko. May mga inad pa ako ng iba. So, most likely ganun din. So, nagkakatalo lang din talaga sa weight. So, pwede ninyong i-apply yun. Pwede ninyong i-add sa mga workouts ninyo. So, sana may mga nakuha kayong bagong technique and may natutunan kayo. Till next time. So, congratulate muna natin yung mga contenders natin kasi hindi biro yung 7 weeks na straight na consistency. So medyo mahirap yun. Saludo tayo sa kanila kasi nagagawa nila ng maayos pa rin. Nakakapunta pa rin sila sa gym, ginagawa pa rin nila yung dapat nilang gawin towards their fitness goals. So, abang-abang yan. So kita-kits ulit guys. Till next time.